Ayan, God is good. And all the time, ayan, palakpakan po muli natin ang ating Diyos na buhay at Diyos na tunay na nagiging tapat at napakabuti sa atin. So mga kapatid, bago tayo magsimula ay atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa umagang ito. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na buhay at tunay, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat Panginoon sa panibagong opportunity na kami po ay katatagpuin ninyo. Salamat Panginoon dahil patunay na ang linggong ito ay patunay na kayo po ay napakabuti at tapat. Kaya Lord, sa mga oras na ito, dalangin po namin, nalinisin niyo po ang puso't isipan namin. Kung meron po kayong mga nakikita na mga kasalanan na nasa puso't isipan namin, Panginoon, maliit man o malaki sa aming paningin, intention man naming nagawa or hindi naming intensyon na nagawa, patawarin niyo nga po kami, Panginoon. Tanggalin niyo po lahat ng mga pwedeng maging hadlang sa buhay namin at upang maunawaan naming lubusan ang mga salitang manggagaling sa inyo. O Lord, banal na Espiritu, maging malaya po kayo sa pagpasok po sa buhay namin. Maging malaya po kayo, Panginoon, sa mga oras na ito para kausapin po kami. Dalangin po namin, Panginoon, na wala pong kahit anong magiging hadlang sa mga oras na ito in the name of Jesus para marinig po namin kayo. Lahat ng gagawin ni Satan, Panginoon, idinideclare namin at kiniklaim namin na wala siyang magagawa because of your power, because of your glory, O Lord God. Walang magagawa ang kaaway para hadlangan kami sa paglapit namin sa inyo. O Lord, ikaw lamang po ang magaling. Wala na pong iba. Ikaw lamang po ang matalino. Ikaw lamang po ang makapangyarihan. At ikaw lamang po ang dapat sambahin. Kaya Lord, ikaw nga po ang mangusap sa bawat isa. Gamitin niyo lamang po ako at ilagay sa inyong likuran. Thank you, our Lord Jesus, for what you did in our lives. Thank you, Panginoon, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. At salamat, Panginoon, dahil patuloy ka pang magiging tapat sa buhay namin. We bring back the highest honor and glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo sa mga oras na ito. So, mga kapatid, bago tayo magsimula sa ating pag-aaralan, ay meron po muna akong mga ipapakitang mga picture sa inyo. So ito pong mga picture na to ay mga kalalakihan. They are very powerful men at sila po ay may mga creation na sa tingin natin na talagang very powerful nung ginawa po nila. So papahulaan ko po sa inyo yung mga picture na to. Yan, the first picture. Kilala niyo po ba to? O yan balbas pa lang yan. Kilala niyo na ba? Sa tingin niyo, sino to? Wala. O sige, bibigyan ko ng another clue. Ayan, sino to? Sino to? Si Steve Jobs. O sige, bigyan pa na tayo ng another clue. Ayan, so sino to? Steve Jobs. So kilala po natin si Steve Jobs, mga kapatid, na very powerful man. Bakit? Dahil sa kanyang creation na, ano yung kinreate ni Steve Jobs? Apple, iPhone, iPad. Di ba? Alam natin na ayang mga gamit na yan ay very useful sa lahat sa atin. And it was created by a very powerful man, si Steve Jobs. O, isa pa, ipapakita ko sa inyo. O, ito, kilala nyo. Ilong pa lang yan, ha? Kilala nyo na ba to? Kahit ilong pa lang ang nakikita nyo? Or kahit damit pa lang? Sa tingin nyo? O, teka lang, ha? Sige, tingnan natin. O, may mga nakakilala kahit anong pa lang. O, sige, next slide, please. O, ito, kilala nyo na. Ayan, Mark Zuckerberg. Paki-next slide na please. So, kilala natin si Mark Zuckerberg. Ang pangalan niya, napakasikat and very powerful din. Dahil siya ay nag-create ng Facebook. Di ba? At kung ano pang mga meta na ginawa ni Mark Zuckerberg. So, buong mundo, ginagamit na yung Facebook na yan. O, ito, papakita ko pa sa inyo. O, kilala nyo? Balbas pa lang yan, ha? Sino din na nakakakilala kapag balbas pa lang makita nila, kilala na nila yung taong yon? Kilala nyo to? Si Elon Musk. O sige nga, paki-next slide. Ayan. So si Elon Musk, mga kapatid, isa rin siya sa mga powerful men sa panahon natin ngayon. Kasi siya ang may-ari ng SpaceX. Yung SpaceX na yun yung pumupunta sa Mars. Di ba? Yung lumalabas ng outer space. Yung mga spaceship niya na ginagawa ay sikat sa panahon natin ngayon. Na hindi lang yun. May mga Tesla cars pa siya na in-invent, di ba, sa panahon natin ngayon. So itong mga to, mga kapatid, na mga ipinakita ko sa inyo at mga nabanggit, they are very powerful men sa panahon natin ngayon. And for sure, kilalang kilala
natin sila. So kung kilalang kilala natin itong mga powerful na tao na to, may tanong naman ako sa inyo. Do you really know God? Do you really or truly know ang Diyos natin na makapangyarihan din? From 1 to 10, i-rate natin ang sarili natin. 10 is the highest, and then 1 is the lowest. What is your rate sa pagkakakilala sa ating Diyos? Huwag nyo nang sabihin sa katabi nyo, ha? Sa inyo na lang. Ayan, self-reflection muna. Alam nyo po, katulad ng pagkakilala natin sa kanila, ang Diyos, gusto rin po niya nakilalanin natin siya. God wants us to know Him truly. And as a Christian, as a listener of the Word of God, it is very important na kilalanin talaga natin ang ating Diyos. Amen ba? Gusto niyo ba talagang kilalanin ang ating Diyos? Ang hina. Gusto niyo ba talagang kilalanin ang ating Diyos? Amen. Di ba? Kikilalanin natin siya for who He really is. Bakit? Kasi alam niyo po, mga kapatid, there is a danger of lack of knowledge about God. May danger daw pala kapag may lack of knowledge tayo patungkol sa Diyos. Basahin ko lang sa inyo saglit yung Hosea chapter 4, verse 6a. Sabi doon, my people are destroyed from lack of knowledge. Di ba? The people that time in Hosea are destroyed, they are miserable because they are lacking of knowledge about God. Di ba? Kulang yung knowledge nila patungkol sa ating Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, to have knowledge about God is to know His powerful names. Di ba? Powerful names yung kanina. Also, our God have different names that is so powerful. That is very powerful. Naaaralin natin sa umagang ito. Alam niyo po, mga kapatid, I want just to remind everyone na huwag po tayong mag-create ng image ni Lord ng sarili lang natin. Alamin natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Kaya sa umagang ito, isa sa mga name na aaralin natin sa mga oras na ito is yung one powerful name of our Lord. Last time, alam ko na ituro ko sa inyo yung El Shaddai. Di ba? Naituro ko yon. So ngayon, isa sa mga powerful name pa ng ating Diyos is Elohim, God the Creator. Knowing the power of God's name. Basahin po natin ang Genesis chapter 1, verse 1. Very familiar verse at alam ko maraming may kabisado nito. In the beginning, God created the heavens and the earth. Alam niyo po yung term na God na ginamit dito, yan po ay galing sa Hebrew word ng ibig sabihin na ay Elohim. Elohim. Elohim, in Hebrew term, it is in plural form. Pag sinabing in plural form, mga kapatid, marami, hindi lang iisa. Di ba? At pag sinabing plural form, mga kapatid, ibig sabihin, tatlo sila na gumagawa. This time pala, in the beginning, God created the heavens and the earth. There is a Trinity na. Meron ng Trinity. There is a God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, ibig sabihin, kasama ng ating Diyos Ama, that time, sa paggawa ng maraming bagay sa mundong to, ang anak na si Jesus, ang banal na Espiritu, at ang Diyos Ama. Di ba ano sabi sa John 1:1? The Word was with God. Di ba? In the beginning, the Word was with God. So mga kapatid, yung Elohim or God, binanggit dito because to showcase yung majesty and power na kaya nilang gawin. Yung majesty and power na kaya nilang mag-create ng something out of nothing. So basahin lang natin yung Psalms chapter 19 verse 1. The heavens declare the glory of God. So, the skies proclaim the work of His hands. So, tignan niyo mga kapatid, yung about sa creation, dinideclare that our God is Elohim. Diba? Our God is a creator. So, binabanggit dito yung testament of glory of how God can create something. Alam niyo po, yung name na Elohim, binabanggit to sa Hebrew Bible. Pag sinabi pong Hebrew Bible, Old Testament. Pag sinabi naman yung mga Greek translation sa New Testament. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan po tayo? Okay. So, in the Hebrew Bible, the Elohim used over 2,500 times. Ulitin ko yung Elohim po, that God is the Creator, used 2,500 times in the Hebrew Bible. Bakit? Bakit kaya sa tingin ninyo, ginamit ng maraming beses yung word na Elohim?
Kasi para ipakita sa maraming tao that God is the owner of everything. That God is the creator of everything. That God, mga kapatid, is a very powerful God. Diba? Dito pa lang sa umpisa ng Genesis chapter 1 verse 1 ipinapakita na kung gaano ang makapangyarihan ng ating Diyos. Alam niyo po, knowing God's name is also knowing His character. Knowing God's names is also knowing His character. Di ba, pag kilala natin ng isang tao, kunyari, nabanggit sa atin ang pangalan. Halimbawa lang to halimbawa, Marites. Anong naiisip nyo? Halimbawa lang, Marites, chismosa. Hindi po yung Marites dito sa church. Yung pangalan lang po, mga kapatid. Di ba, pag yung pangalan binanggit sa atin, may naiisip na tayo kagad na character doon sa pangalan na yon. Same thing with our God. Ang Diyos po natin, kapag binanggit ang pangalan, may characteristics po siya dyan na very powerful. Di ba yan? El Shaddai, the all-sufficient one. Elohim, mga kapatid, the God who creates everything. Emmanuel, Jesus, who will never leave us, who will never forsake us. Jehovah Rapha, Diyos na tagapagpagaling. Jehovah Nisi, Jehovah Jireh. So those names of God, mga kapatid, ay may kadikit yan na characteristics niya. So itong name ng Lord na Elohim is also knowing His character. And this character of God can help us in many situations sa buhay natin. Especially kapag dumarating na yung mga bagyo, yung mga kaguluhan sa buhay natin, makakatulong po yung mga characteristic ng Diyos or yung name ng Diyos. So in times of life storms, His characteristics can be our anchor. Naniniwala ba kayo doon? Diba? In times na magulo ang buhay, in times na magulo ang paligid, in times na magulo ang mga sitwasyon, ang name ng Diyos, ang characteristics ng Diyos, makakatulong po sa atin. It can be our anchor. Di ba sa isang barko, mga kapatid, kapag yung anchor nila ay nakalubog sa tubig, kahit mag-wave-wave pa, gumalaw man yung barko, hindi siya aalis dun sa pwesto. Hindi siya basta lulubog. Ganon din sa buhay natin. Minsan nasi-shake tayo ng bawat sitwasyon, pero dahil kilala natin ang Diyos, alam natin na may kaya siyang gawin, alam natin na powerful siya, hindi tayo basta tutumba. Nagkakaintindihan ba tayo? So that's our Elohim. So what can we learn more about our Elohim, about our God? So let's explore the power of God, the Creator. Number 1, mga kapatid, in Genesis chapter 1, sa Genesis chapter 1 lang tayo magpo-focus In Genesis chapter 1, mga kapatid, exploring the power of God, the Creator, God creates something out of nothing. Alam niyo ba yung term na yan, no? Di ba, minsan walang-wala tayo, pero dahil ang Diyos natin ay tapat, bigla-biglang magkakaroon tayo ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Because God creates something out of nothing. Tingnan po natin yung verse 1 to a. Tingnan nyo dito. Sabi niyo, no? Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep. So ibig sabihin, nung una pala, mga kapatid, ang earth natin, formless siya. Hindi siya spear or bilog, mga kapatid, siya ay formless. Pero dahil ang Diyos po, mga kapatid, ay makapangyarihan, may ginawa siyang bagay para magkaroon ng form ang earth natin. So ano pa sabi doon? Ang earth natin before, covered with darkness. Diba? Covered with darkness. Tignan niyo po yung ginawa ng Lord. Paki-next slide ako please, may papakita ko mga picture. Ayan. So, dahil nung una, formless tayo, the earth was covered with darkness and empty, the Lord created something out of nothing. So the Lord created light and darkness. Diba? In day 1, the Lord created light and darkness. He separated the light and darkness. By the way, nilagay ko na lang yung mga picture kasi mahaba yung verses. So hindi ko naman may lalagay lahat ng verses. Picture na lang. Next, mga kapatid, in day 2, God separated the waters above from the waters below. So yung waters above, the sky. Okay? The sky and then the waters. Next, God gathered the sea together and caused dry land to appear. Nagkaroon ng dry land, nagkaroon ng dagat, sineparate ng Diyos. Isa pa, in day 4, God created a sun, moon, and stars, which will be the source of light. Diba? Natin. Isa pa, in day 5, God created the birds of the air and the fishes of the sea. Okay? Nakikita nyo mga kapatid? And also, in day 6, God created the land creatures including the humanity. So tignan nyo yun, mga kapatid. Noong una, we are formless.
Noong una, we are empty. Noong una, we are covered with darkness. But because God is very powerful, He can create something out of nothing. Tatanungin ko kayo, kaya niyong gawin to? Kaya niyo bang gawin? Meron ba ditong isa sa atin na kayang gawin ng 6 na araw ang buong universe? Wala. Di ba? Alam niyo po, kapag tayo gumagawa ng bahay, halimbawa bilang isang karpintero, may mga bagay tayong kailangan. Halimbawa, pako. Ano pa mga kailangan ng karpintero? Martilyo. Ano pa? Lagare. Ano pa? Yung measuring tape. Ano pa? Napakaraming bagay. Di ba kapag may mga ginagawa tayo sa buhay natin, kailangan natin ng different tools. Tatanungin ko kayo ulit, may kailangan ba ang Diyos para gawin to? Actually, walang nabanggit sa Bible ni isa na kailangan niya para gawin ito. Anong ginawa lang ng Diyos? Sa salita lang niya. In His Word, everything was created. In His words, mga kapatid, nangyari nang nabuo yung mga bagay na to. The Lord don't need anything. He just said, let there be light. Nagkaroon ng liwanag. Let there be heavens and the earth. Nagkaroon nun. Let there be waters and skies. Nagkaroon nun. Let there be land and sea creatures and humanity. Nagkaroon po ng mga bagay na yon. Alam niyo po, mga kapatid, sa salita pa lang ng Diyos, pwede na tayong magtiwala. Kasi sa salita pa lang niya, kaya niya nang bumuo ng mga bagay na to. Sa salita pa lang niya, mga kapatid, may kapangyarihan na. At sa salita pa lang niya, mga kapatid, may pwede nang mangyari sa atin at sa mga panahon na yan. Alam niyo po, sabi sa Psalms chapter 33 verse 6, by the word of the Lord, the heavens were made. Diba? Word lang ni Lord yon. Their starry host by the breath of His mouth. Alam niyo po, nung kinreate ng Lord ang creation niya, nung day 1 to 6, lahat ng yan nabuo at nagkaroon ng buhay dahil din sa kanyang hininga. Di ba hiningahan ng Diyos si Eva at Adan para magkaroon din ng buhay. Alam niyo po yung term na God can turn something out of nothing. Naalala ko po yung term na yan kay Manny Pacquiao. Di ba? Nung minsan in-interview siya, doon sa laban nila ni Juan Manuel Marquez, tapos nanalo siya. Sabi sa kanya, oh Manny Pacquiao, how was your fight with Juan Manuel Marquez? Sabi niya, it was very good. And sabi sa yun. Tapos sabi niya, I will praise God for this fight. Kasi God turned my life into something out of nothing. Kilala natin si Manny Pacquiao, di ba? Si Manny Pacquiao, ang buhay niya before, wala siyang matiran. Di ba? Nagbo-boxing siya, pero wala siyang matulugan. Di ba? Minsan hindi pa sila nakakakain sa isang araw. Minsan isang beses, minsan wala pa. And minsan mga kapatid, talagang naghihirap sila noong mga time na hindi pa siya sikat mag-boxing. So mga kapatid, si Manny Pacquiao talagang binago ng Lord ang buhay niya into something out of nothing. Alam niyo po, ang Diyos ang nagpuno ng pagkatao ni Pacquiao. Yung pagmamahal na wala sa kanya at yung mga bagay na wala sa kanya, Diyos po ang nagbigay nun sa buhay niya. Naalala ko pa sabi ni Manny Pacquiao, sabi niya, alam nyo, ngayon na nakakamit ko na yung mga pangarap ko, nakakamit ko na yung mga bagay na meron ako, kung wala ang Diyos, wala pa rin ako. I'm still nothing. If I have something, if God is not with me, I'm still nothing, sabi niya. Kasi alam nyo, mga kapatid, kahit na minsan, may mga blessings tayo na natatanggap, pero wala dyan ang Diyos sa kalagitnaan, you're still nothing. Di ba? We're still nothing. Kaya dapat lagi nating ina-acknowledge kapag may dumating sa buhay natin na blessings, kapag may mga na-create ang Diyos na mga opportunity sa atin like trabaho, let's consider it na galing ito sa Diyos. Let's consider it na Diyos ang kasama natin. Kasi sa totoo lang mga kapatid, ang trabaho, galing naman din yan sa Diyos eh. Ang pamilya, galing yan sa Diyos. Di ba? Ang buhay natin, galing ito sa Diyos. Mga kaibigan natin, galing lahat yan sa Diyos. Wala tayong kakayahan para mag-create ng mga bagay sa buhay natin. Kasi kung tayo lang, temporary lang yung mga kaya nating gawin. But the Lord, mga kapatid, pang eternity yung kaya niyang gawin para sa atin. Naalala ko po, minsan mga kapatid, may kausap akong kaibigan. Sabi niya, noong una, wala siyang trabaho. Pero binigyan siya ng vision ng Lord na magkakatrabaho siya. From nothing, magiging something daw yung buhay niya. Alam niyo po,
Sabi niya, naniwala ako doon, Pastor. Talagang pinanghawakan ko na magkakatrabaho ko at mapoprovide ko yung para sa pamilya ko. Alam niyo po, ang nangyari, nagkaroon po siya ng trabaho. Hindi man ganun kagad kalaki, pero sabi niya, yung trabaho niya is a blessing for him na galing sa Diyos. So dahil blessing yun sa kanya, ang sabi niya, I will be a blessing also dun sa trabaho ko. Minsan ang tao, kapag nagkaroon ng trabaho, ayaw nang maging blessing sa trabaho. Kumbaga, blessing na may nakukuha sa trabaho, pero ayaw niya naman maging blessing sa trabaho kasi kagalit niya yung boss. Di ba kagalit niya yung mga taong nasa paligid niya sa trabaho. Kapatid, kapag tayo po nakakatanggap ng blessing, maging blessing din tayo sa kanila. Kapag may trabaho tayo na nagbibigay ng blessing sa atin, maging blessing din tayo sa trabaho natin. Let's do our best, mga kapatid. Or kaya let's do our part para makita rin nila na may Diyos sa buhay natin. Kung sa pamilya mo, blessing yung pamilya mo para sa'yo, na binigay ng Diyos, out of nothing, wala ka namang asawa before, pero may asawa ka na ngayon. Sa mga may asawa, kino-consider nyo ba na blessing ang asawa nyo? Ang hina. Ang hina. Sa mga may asawa, kino-consider nyo ba na blessing ang asawa nyo? May mga pagkakataon na nagkakaroon ng pagtatalo. Hindi nawawala yon. Pero still, yung asawa nyo, bigay ng Diyos yan. Ang Diyos ang nag-create ng pamilya. Ang Diyos ang nagbigay dyan. So consider it as a blessing. Maging blessing din kayo sa asawa nyo kung blessing sila para sa inyo. O mga anak, blessing ba sa inyo, mga magulang nyo? Yung hina, ang hina. Yung mga anak, blessing ba sa inyo, mga magulang nyo? Amen. So kung blessing ang mga magulang nyo, maging blessing kayo sa kanila. Maging obedient kayo kapag merong mga inuutos na hindi naman masama. Kapag meron namang mga ina-advise sa inyo na hindi naman masama, sumunod tayo. Let's be a blessing to them. Di ba mga kapatid? Kasi God, ang Panginoon natin, ang nag-create ng mga bagay na yan. Di ba? From nothing, magiging something. Alam niyo po, kung minsan tayo ay kulang sa pagmamahal, we are, yung pakiramdam natin na walang-walang pagmamahal sa puso natin, pwede rin palang lagyan ng Diyos ng pagmamahal. Pwede niya ring punuan. God can turn it also into something. At kung minsan, kulang din tayo sa galak, mga kapatid, ang Diyos din pala pwedeng magbigay ng galak dyan. Di ba? Pwede din siya magbigay ng kapayapaan. Kung minsan, kulang tayo sa kapayapaan. At kung minsan, confused tayo sa puso't isipan, God can change it into something. Isuko po natin sa Kanya. Pastor, paano yun? Well, masyado na akong sira. Masyado nang miserable ang buhay ko. Hindi ko naman alam kung saan ako tutungo. Pastor, hindi ko na alam. Pastor, parang walang-wala na akong patutunguhan sa buhay. Kasi ang dami ko nang nagawang hindi kaaya-aya. So, saan pa ako tutungo? Mga kapatid, kapag hindi natin alam kung saan tutungo ang buhay natin, parang isang sasakyan yan eh. Minsan po, may napanood ako. Hindi ko alam kung anong brand yon, MG yata, yung sasakyan. Nasira daw. Sabi niya, dinala niya daw sa iba't ibang kasa. Pinagawa niya dito. Ang daming kasa niyang pinuntahan. Lahat sira. Lahat walang nakagawa. Alam niyo po ba, yung sasakyan niya, dinala niya daw dun sa original creator ng kotse, ng MG. Nakita pa lang, nadinig pa lang daw yung tunog ng sasakyan, alam na daw ang sira. So same thing in our lives. Sometimes, mga kapatid, broken tayo. And kung broken tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, come back to your original creator. Diba? Come back to your original na gumawa sa atin. Kasi if you can fix yourself, mga kapatid, there is someone who can fix it for you. Naniniwala ba kayo doon? Di ba minsan hindi natin kayang i-fix yung sarili natin eh. Hindi natin kaya talagang baguhin. And aminado ako, may mga pagkakataon na hindi rin ako kayang baguhin sa sarili ko. And only God can change me. Only God can change you. Di ba? Sa lahat sa atin dito, only God can change us. Bumalik po tayo sa original creator natin. He knows how to fix your situation in life. Kasi nga, God can change something out of nothing. Your life, which was once nothing, can be used by God for His glory. Yung minsan ng buhay natin na wala, can be used by God for His glory. Yung dating buhay natin na mess, your life that is a mess can turn by God into a message. Di ba? Ang gulo natin, mess yung buhay natin,
pwedeng baguhin ng Diyos yan at maging message sa ibang tao. Your tests, yung mga different testing ng buhay natin, God can turn it into testimony. Di ba? Mga panghawakan natin, yung mga pangako ng Diyos at sa mga salita niya. Gising pa ba kayo? Nakikinig pa ba kayo? Tulog pa ba kayo? Okay, kala ko mag-amen. Okay, tuloy tayo. So that's number 1, mga kapatid. So, knowing the power of God's name, He can create something out of nothing. And also, God creates something with a purpose. Kapag may kinreate ang Diyos sa buhay nyo, may purpose po lagi yan. Balikan lang natin yung verse from Genesis chapter 1, 2 to 30. By the way, ang haba ulit nito, so I will just show some pictures to explain sa inyo how God turns something or creates something with a purpose. Tingnan nyo to. Nung day 1, ang Diyos creates light, di ba, and darkness. So He separates the light and darkness. Okay, ito. Number 2, God creates the sky, di ba, and the seas, the heavens and the seas. And also, number 3, sineparate ng Diyos ang water and then yung land. May tatanong ako sa inyo. Sige, banggitin ko muna. And then in day 4, God creates the sun, moon, and stars. In day 5, birds and then the fishes. In day 6, the land creatures and the humanity. Ang tanong ko sa inyo, what if, inuna ng Diyos na i-create ang sun, moon, and stars? What if inuna niya to? Ano mangyayari sa atin ngayon? Baka sunog tayo lahat, di ba? Pag nauna to, di ba? Or what if, inuna ng Diyos ang isda at mga ibon, tapos walang dagat? Walang kalangitan. Ano kaya sa tingin niyo mangyayari sa mga isda? Baka yung mga isda lumilipad, di ba? O baka yung mga ibon, hindi mo alam kung anong ginagawa. Di ba? Hindi natin alam. Or what if, inuna ng Diyos ang tubig, tapos mga kapatid, ay inuna ng Diyos ang tao bago ang land. Saan kaya tayo? Di ba? Lahat ng kinreate ng Diyos, in order, organize, kasi may purpose siya. May dahilan. Di ba? Inuna ng Diyos ang liwanag, gabi. Inuna ng Diyos ang dagat at kalangitan. Inuna ng Diyos na i-separate ang tubig sa mga lupa. Kasi, ito yung mga ilalagay niya dyan. May dahilan. May purpose. Nagkakaintindihan tayo? Mga kapatid, may purpose po ang Diyos. Alam niyo po, sa buhay natin, kapag may kinreate ang Diyos, may purpose po yan. Huwag nating sabihin na, itong nangyari sa akin ngayon, walang dahilan. Itong nangyari sa akin ngayon, may kinreate ang Diyos sa buhay ko, parang wala namang lesson sa akin. Bawat nilalang at bagay sa mundong to, may purpose. Pakisabi nga sa katabi mo, may purpose ka. Ikaw na nilalang ng Diyos, na ginawa ng Diyos, binigyan niya ng dahilan para mabuhay. Ikaw na nilalang ng Diyos, binigyan niya ng dahilan para magpatuloy sa trabaho. Binigyan niya ng dahilan para alagaan ang pamilya. Binigyan ng dahilan para i-share ang gospel. Binigyan ng dahilan para nandito ngayon makinig dahil may dahilan ka pa rin. Alam niyo po, sa paggising natin sa umaga, paulit-ulit natin sinasabi, every gising is a blessing. So kung blessing siya, anong purpose mo na dapat gawin? Bawat blessing may purpose eh. Naniniwala ako doon. Di ba, minsan, alam niyo po, naka-receive ako ng bigas. Tapos minsan, may nangailangan ng bigas. May purpose pala. Di ba, naka-receive ako kasi para maging channel ng blessing din sa iba. Naiintindihan niyo ba, mga kapatid? Same thing sa buhay niyo. Minsan may mga dumarating sa buhay niyo, nakala niyo dumaan lang sila. Halimbawa, sa relationship. Balikan natin yung pag-aasawa. Halimbawa lang, kasi may asawa naman ako, so may karapatan ako magsalita sa pag-aasawa. Halimbawa sa pag-aasawa, ang asawa po natin, mga kapatid, dumating sa iyo, kasi may purpose yan. Possible na ang purpose niyan to help you with your calling. Purpose niyan to help you develop. Diba? Ang purpose niyan to be partners in Christ. Ang tanong, yung purpose ba na yon ginagawa natin? Yung purpose ba na yon to be partner in Christ, ginagawa natin? Ang Lord nag-create ng business opportunity sa iyo, anong purpose sa iyo ng Diyos?
alamin po natin yon. Ang purpose sa'yo ng Diyos, alagaan, palaguin. Ang purpose sa'yo ng Diyos, maging channel of blessing din through your businesses, through your jobs. Gawin ho natin. Alam niyo po, nagagalak at natutuwa ang Diyos sa mga taong ginagawa po ang purpose nila. Ginagawa po yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos sa atin. Maaring binigyan tayo ng Diyos ng talent. For sure, lahat tayo dito may kanya-kanyang talent. Iba siguro magaling kumanta, yung iba magaling magbasa, yung iba magaling sa maraming bagay, etc. Napakaraming talent, di ba? Magaling kumain. Di ba? Maraming talent na pwedeng binigay ang Diyos. May dahilan yan, gamitin mo yan. Baka gusto ng Diyos, tumugtog ka. Baka gusto ng Diyos, kumanta ka. Diba? Baka gusto ng Diyos, mag-share ka ng gospel. Baka gusto ng Diyos sa trabaho mo, mag-create ka ng Bible study. Baka gusto ng Diyos sa school mo, maging number 1 ka sa hindi pangungopya. Maging number 1 ka sa hindi pangungopya. Di ba? Mga kapatid, may dahilan. Kailangan nating gamitin. Kailangan nating ayusin. Alam niyo po, minsan may dumating na tao sa buhay ko. Pangit ang sabihin sa buhay ko. Meron po akong kakilala, ayan na lang. Meron po akong kaibigan na nakipag-usap sa akin. Tapos sabi niya, Pastor, ang daming ipis sa bahay. Ang daming ipis. Yung iba pinatay ko, pero yung iba tinira ko. Sabi ko, bakit? Kasi kinakain niya yung mga dumi namin. kinakain niya yung mga kaning baboy namin. Sabi niya sa akin, sabi ko, medyo kadiri naman nun. Di ba medyo hindi naman tama yon. Pero alam niyo po ba, bawat pala creation ng Lord, even insects, may mga purpose din. Di ba may mga dahilan din. Although, hindi na maganda kung maraming ipis. Hindi na maganda kung maraming dengue. Hindi na maganda kung maraming infestation. Pero may purpose din sila. Ang ibig sabihin lang nun, kung ang ipis may purpose ka rin. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaintindihan tayo? Choose always to look at the purpose that God has given you. Doon ka laging tumingin. Pag hindi ka kasi nakafix yung eyes mo kay Jesus, sa purpose mo na binibigay ni Jesus, maliligaw ho tayo. Di ba? Tignan lang natin to lagi. Love God, love people, make disciples. Look on the purpose of the church na ginagawa natin ngayon. Kung hindi mo pa natatagpuan ang purpose mo, find your purpose in God and not on the people. Ayan ulitin ko. Find your purpose on God and not on the people. Ang tao, hindi po siya ang naglikha sa'yo. Ang tao, hindi po siya, mga kapatid, ang may kapangyarihan para mag-turn into something yung buhay mo. Ang Diyos pa rin. So find your purpose on God. We are created by the great God who can give us a great purpose. Diba? Sabi nga ni Spider-Man, magkaiba pala yun. Only God can satisfy our needs. Only God can show you the real purpose for your life. You have a purpose, mga kapatid. Alam niyo po, bilang isang guru rin, marami po akong nakitang mga estudyante na nagkitil ng buhay nila. At isa sa mga dahilan, mga kapatid, dun sa mga nakita sa letters nila, is hindi nila alam ang purpose ng buhay nila. Depressed sila, hindi nila ramdam ang pagmamahal, hindi nila alam ang purpose, kaya kinikitil nila ang buhay nila. So as a Christian, let's know our purpose. And let's share to other people na pwede rin silang magkaroon ng purpose because of our Lord Jesus Christ. You know, mga kapatid, in such a time like this, na punong-puno na ng gera, di ba, may mga nababalitaan tayo ngayon, gera sa Israel, tsaka Hamas. Di ba? Hindi pa yung tapos hanggang ngayon, nagpapatuloy yon. And of course, yung gera pa sa Ukraine and Russia, actually parang 1 taon na yata yun no? Yung Ukraine and Russia, nagpapatuloy pa yung gera. Mga lindol, di ba? May mga lindol sa Mindanao o Mindoro, tuloy-tuloy yun. Tapos last time, nagkalindol, naramdaman natin dito. Di ba? Alam niyo po, in such a time like this, na mga nangyayari yan, yung mga sign na yan ay sign ng second coming of our Lord Jesus Christ. Di ba sabi sa Bible yon, yung lindol, gera, false prophets, sign yan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. You know, we need to make a difference. Let's do our purpose. Kasi we are created by God.
At kapag created ka ng isang, kunyari lang created ka ng isang company, halimbawa, toy company. Anong purpose ng toy? Laruin, di ba, ng mga bata. Halimbawa, creator ka ng isang car company, ng mga cars. Anong dapat ginagawa sa sasakyan? Anong purpose niya? Ang sasakyan, pinapaandar, ginagamit sa pang-araw-araw. Halimbawa ulit, creator ka ng cellphone. Anong ginagawit sa cellphone? Anong purpose niya? Dapat ginagamit for communications, for internet, and etc., for pictures, at marami pang iba. Kapatid, you are created by God. What's your purpose? Kung ang purpose mo, mabuhay lang, kapatid, hindi lang yun. Ang sabi sa Bible, we are the salt and light of this world. Ang sabi sa Bible, mga kapatid, we need to do everything na parang ginagawa natin para sa Diyos. Ang sabi rin sa Bible, mga kapatid, kumain ka man at uminom ng tubig, dapat ginagawa mo para sa Diyos. So our purpose sa buhay natin ito is to live for God's glory. Ang tanong, are we doing it? Ang tanong, sa buhay natin, paglabas natin ng church na to, dumating ang Monday to Saturday, ginagawa ba natin ang purpose natin? Kapatid, nakatingin ng Diyos. Hindi man tayo magkakasama araw-araw or kada oras, ang Diyos kasama natin. We need to do our purpose. And we are created, mga kapatid, in God's image. Sabi sa Genesis chapter 1, verse 27, sabi niya, no, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Pastor, kamukha ko ba ang Diyos? Kasi, God created mankind in His own image. So, gwapo pala ang Diyos, Pastor. Kasi gwapo rin ako. Joke lang yan. Tuloy tayo. Tuloy tayo, mga kapatid. Alam niyo po, yung term na God created mankind in His own image, hindi siya physical. Ang Diyos natin is in spiritual realm. So, this term, God created mankind in His own image, is in a spiritual matter. Anong ibig sabihin nun? God created mankind in His own characteristics. May tatanong ako sa inyo. Ang Diyos ba natin mapagmahal? Tama ba? Mapagmahal ba ang Diyos? So kung kinreate tayo sa image ng Lord, sa characteristic ng Lord, dapat mapagmahal din tayo. Tama ba ako? Tanong ko ulit, ang Diyos ba mapagpasensya? Amen! So kung ang Diyos, kinreate tayo sa characteristics niya, ano dapat meron tayo? Ano dapat meron tayo? Mapagpasensya. Ang Diyos ba mapagpatawad, mga kapatid? Amen! So kung ang Diyos natin mapagpatawad at kinreate niya tayo sa characteristics niya, ano dapat tayo? Ba't parang hina nung mapagpatawad? Ayaw nyo ba magpatawad? Ayaw nyo ba mag-forgive? Kung ang Diyos natin, mga kapatid, merong self-control na characteristics niya na pinakita ni Jesus nung siya ay tinutokso, di ba, hindi siya nagkasala ni isang beses. Nagkaroon siya ng self-control para hindi siya magkasala. So kung merong ganong characteristics ang Diyos, tapos kinreate niya tayo sa image niya, ano dapat meron tayo? Ano dapat meron tayo? So dapat may self-control din tayo. You know, our purpose is to showcase to other people the characteristics of God. Ang Diyos natin is in spiritual realm. Ulitin ko. Ang gagamitin ng Diyos para makita ng ibang tao yung characteristics niya, tayo po yun. Tayo pong mga anak niya. Ang tanong, sino bang nakikita sa inyo? Sino bang nakikita sa image nyo sa ngayon? Huwag nyo na sagutin Pastor, yung katabi ko si Huwag nyo na sabihin. Sino? That's my number one question. Our purpose, mga kapatid, gawin natin kung ano man ang mga pinapagawa ng Diyos para sa atin. Pastor, ayoko nang gawin ang purpose ko. Ayoko nang gawin na ipakita ang self-control. Ayoko nang gawin na ipakita yung pagmamahal. Ayoko nang gawin, mga kapatid, yung pagpapasensya at pagpapatawad. Kasi sobra na akong bagsak sa buhay ko. Discouraged na ako. Alam niyo po ba, ito, may sasabihin ako sa inyo,
even brokenness, pwedeng bigyan ng purpose ng Lord. Alam niyo ba yun? Parang ano ito yung art na ginagawa sa Japan, kahit broken na, ang isang bagay, nabibigyan nila ng kagandahan yung art na yon. Halimbawa po, may papakita ko sa inyo. Alam niyo po ba yung kintsugi? Yung kintsugi, kumbaga, kapag ang isang tasa nabasag sa kanila, may gagawin silang something para pagandahin to. Pero sa atin, kapag nabasag ang tasa, wawalisan lang natin yan. Di ba? Itatapon lang natin yan sa basurahan kasi hindi nakagamit-gamit. Pero alam niyo po sa Japan, kapag broken na ang isang bagay, ang isang tasa, yung part na broken, dahil nabagsak siya, nilalagyan nila ng ginto. Ginto na magpapadikit doon sa different pieces of the cup. At art to sa kanila, mga kapatid, art to. At kung titignan nyo, mas maganda pa siya sa regular na tasa. Tama, di ba? Mas maganda pa siya sa regular na tasa. May ginto na. Alam niyo po, same thing in our lives. Kung minsan broken na tayo, discouraged na tayo, and nag-give up na tayo, ulitin ko, your mess can turn into message. Your test can turn into testimony. Pwedeng pagandahin muli ng Diyos. At bibigyan ka ng panibagong purpose. Alam niyo purpose na nito? Dinidisplay nila to sa mga museum. Yung purpose nito, binibenta nila to ng mahal. Di ba? Yung mumurahing 50 pesos na bag na binibigay tuwing Christmas party, pwedeng pagandahin. Di ba? Kasi nga, yung brokenness, pwedeng magkaroon din ng purpose. Mga kapatid, huwag tayong sumuko. Minsan, alam niyo, hindi naman talaga perfecto ang buhay. May mga pagkakataon na hindi ka masaya. May mga pagkakataong sobrang lungkot mo. May mga pagkakataong iiyak ka. May mga pagkakataong tatawa ka. Yun yung sinabi sa Ecclesiastes, di ba mga kapatid? May mga oras talaga yung mga bagay na yan. Pero lahat ng bagay na yan, pwedeng magkaroon ng dahilan. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan pa ba tayo? Gising pa ba kayo? Okay, praise God. So mga kapatid, that's number 2. God creates something with a purpose. And lastly, nice one, Pastor, last na. Oh, don't worry. Last na to. Okay, mag-alala. So, last mga kapatid, let's explore our Elohim. God creates something that was good. Yan, nakikreate ang isang Diyos na mabuti. Di ba? Hindi lang basta may dahilan. Mabuti yan, yung bagay na ginawa niya. May papakita ko sa inyo. From day one, mga kapatid, nang ginawa ng Diyos ang liwanag at ang gabi, sabi ng Diyos, and God saw the light that it was good. Sabi ng Diyos, mabuti to, maganda to, mapapakinabangan to ng mga tao. Diba? Sabi ng Diyos. Genesis chapter 1, verse 10, day 2, day 2 dapat to. Dry land and seas, sabi ng Diyos, ang ganda ng dagat Ang ganda ng lupa, maganda to, mabuti. It was good. Isa pa, Genesis 1:12, day 3, vegetation, may mga puno na, it was good. Sabi ng Diyos. Isa pa, Genesis 1:18, day 4, sun, moon, and stars. Sabi ng Diyos, maganda to, mabuti to. Di ba? Isa pa, tignan niyo po, mga kapatid. Genesis 1:21, day 5, fish and birds. Sabi ng Diyos, maganda tong mga may isda May mga ibon. It was good. Sabi ng Diyos. Genesis 1:25, land animals, God saw, it was good. Sabi ng Diyos, it was good. At alam niyo po ba, from day 1 to 5, sabi lang ng Diyos, it was good, mabuti na. Pero nung tayo yung kinreate ng Diyos, this time, binanggit niya tong term na to. Tingnan niyo. Genesis 1:31, day 6. Then God saw everything that He had made. And indeed, sabi ng Diyos, it was very good. Pag nasasabihan tayo ng magulang natin na very good ka anak, 1 out of 5 ka sa school. Joke lang. Siyempre, papaluin nyo pag wala. Di ba, pag sinabihan tayo ng magulang natin na very good ka, ang pakiramdam natin, na-appreciate tayo. Di ba? Ang pakiramdam natin, natutuwa tayo. What more sa Diyos? Nung kinreate ka ng Diyos, sabi ng Lord, it was very good. Huwag po tayong maniwala sa mga sinasabi ng isip natin na wala tayong silbi. Huwag po tayong maniwala sa mga taong nagsasabi, wala ka ng pag-asa. Huwag po tayong maniwala sa mga sabi-sabi na hanggang dito ka na lang. You are created by God and He said, you are very good. You have to do your purpose.
You have to do your thing. You have to do everything for God's glory. We are the greatest creation of our God. Bakit tayo naging greatest creation ng Diyos? Kasi tayong inatang niya na maging tagapamahala ng lahat ng kanyang nilikha. We are the greatest creation of our God. And each one of us has a unique purpose. Pakisabi nga sa katabi mo, greatest creation ka ng Diyos. Lahat ng ginawa ng Diyos na mabuti at maganda, tayo po yun. At kung hindi naman mabuti at maganda yung katabi mo, sino nag-create dyan? Lahat tayo kinreate ng Diyos. Walang hindi maganda. Lahat may kanya-kanyang talento, lahat may kanya-kanyang kagandahan, lahat may kanya-kanyang dahilan. Alam niyo po, mga kapatid, sa mga oras na ito, habang binabasa ko itong Genesis chapter 1, at nung nakita ko yung sinabi ng Diyos na we are created and it was very good, na-touch yung heart ko. Kasi, minsan lang tayo makarinig yung masabihan ng very good. Sa Diyos pa manggagaling. Nakakatuwa lang na meron tayong Diyos na na-appreciate tayo. Nakakatuwa lang na merong Diyos na nakakakita sa inyo ng lahat ng ginagawa natin. Minsan hindi na-appreciate ng tao. Minsan hindi na-acknowledge ng tao sa paligid. Pero merong Diyos na magsasabi sa iyo, it was very good. Let's do our best, mga kapatid. Darating ang time na mawawala tayo sa mundong to. Darating ang time na aakyat tayo ng langit. At syempre, darating ang time na haharap tayo kay Lord. Pwedeng sabihin lang sa iyo ng Diyos na, very good, my faithful servant. Pwede rin namang sabihin ng Diyos, it was not good enough. Pwedeng sabihin sa atin ng Diyos, anong ginawa mo? Anong ginawa natin? Sa creation niya, anong purpose ang ginawa natin? Kapatid, i-aim natin at i-goal na masabihan ng Diyos, very good, my faithful servant. Naniniwala ako na hindi aksidente na sa bawat linggo may topic ang Diyos na tinuturo sa atin. Naniniwala ako na meron ding gustong ituro ang Diyos sa mga panahon natin ngayon. Hindi ko nakikita ang laman ng puso ng bawat isa. Maaaring masyado ng maraming dinadala. Maaaring malapit kayo sa Diyos or hindi. At maaaring, mga kapatid, na may mga dinadala kayong problema. Pero nakikita po ng Diyos ang puso nyo. He can create a heart sa inyo na puro. Pwede niyang bigyan ng puso nyo ng puro na yayakapin niya. Pwede niyang bigyan ng puso nyo ng puro na bibigyan niya ng halaga. Kaya mga kapatid, sa mga oras na ito, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos naming buhay, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, because you are our Elohim, our God the Creator. Kaya Lord, sa mga oras na ito, dalangin po namin, napakalinisin niyo po ang buhay namin. Na mag-create po kayo sa amin ng buhay na handang gawin kung ano man ang mga pinapagawa niyo sa amin. I pray, O Lord God, na sa bawat isa, mangusap po kayo. Ipakita niyo kung ano man po ang purpose nila na pinapagawa niyo sa kanila. Ipakita niyo po sa bawat isa na kung ano man po yung mga bagay na wala sila ngayon, pwede mong baguhin. Yung mga bagay na hindi nila ma-achieve, makakayanan nila dahil sa kapangyarihan ninyo. Yung mga bagay, Panginoon, na hindi nila magawang baguhin sa buhay nila, magagawa pong mabago dahil po sa inyo. Lord, you can turn something out of nothing. You can create something with a purpose sa buhay namin. And you can create, Panginoon, na napakaganda at napakabuti para sa amin. Oh Lord, thank you for this day. Thank you for what you did on the cross to save us from our sins. And we bring back the highest honor and glory to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.